Elevate po ay ministry that is present in. Ano bang mga present natin na ministry? We are present in 69 satellites locally. At damay po sa 69 satellites na yan, meron tayong 35 satellites globally. Ibig sabihin, pang global po ang Elevate. Hindi lang SB19 ang nakakarating globally. Hindi lang mga favorite nyong K-drama, K-pop, pati Elevate, pang global na rin. Present in 277 campuses. At sa 277 campuses na yan, 20 dyan galing South Luzon! At sa 20 campuses na yon, 11 campuses ang represented dito ngayon. Kaya Elevate South Luzon, magingay! Ano po ang mission namin dito sa Elevate? Our mission here in Elevate is to go and make disciples of all nations. Kaya natin ito ginagawa because we want to reach out to people. Kaya alam ko, bakasyon ng mga estudyante ngayon. Kailan ang pasukan ninyo? Next week? Next year? Ano, sabbatical kayo? Oo, alam ko medyo pahinga yung iba sa inyo, pero dahil nandito kayo ngayon, palakpakan nyo naman ang mga magulang ninyo. Yung iba sumama yung parents nyo dito kasi sabi, totoo kaya itong sinasabi? Wala pa kayong pasok, may activity agad? Pero i-welcome din natin yung mga guardians na kasama natin ngayon. Yan. Ano po ang ginagawa natin sa Elevate? We are committed to the next level. At ngayon, ang big word natin for today's video ay commitment. Sino dito allergic sa salitang commitment? Yung iba hindi na mataas yung kamay eh. Sa sobrang bigat ng commitment. Marami pong kabataan ngayon mahina sa commitment. Agree ba kayo dyan? Meron din namang mga kabataan magaling sa commitment. Pero commitment sa mga maling bagay. Eto mas malala. Committed nga sa maling tao naman. Pero eto yata ang pinakamalakas na uri ng kabataan. Yung committed maging single. Kadalasan yung mga committed maging single, hindi nag-e-effort yan. Wala lang, walang magkagusto. Automatic na. Ako, committed ako maging single. Pero eto problema. Maraming bata talaga, kabataan ngayon, pumapasok sa maling commitment. At eto totoo, we lose a lot when we commit to the wrong things. Sino na dito sumubok sa pag-ibig at nasawi sa pag-ibig? Ayan. Sino dito? Nakaisa, dalawa, tatlong beses na kayong nagmahal, ayaw nyo pa rin sumuko. Ayan ang problema. Nung bata ako, ang isip ko ganito. Patutunayan ko sa mga magulang ko na pag ako nagmahal, stick to one ako. Kaya naman, ang una kong girlfriend ay nung grade 1 ako. Huwag niyo akong pagtawanan. Grade 4 pa kami nag-break. Bakit ko to sinishare? Hindi ako nagmamagaling. Sinishare ko to kasi sa utak ko nung bata ako, ang galing ko. Loyal ako sa relationship. Pero alam nyo ba, pag Christmas party, yung girlfriend ko sumisilip sa ibang classroom,
Bakit? Kasi may crush. Aba, ilang beses na akong nasaktan dahil dyan. Pero hindi ako sumuko. Sabi ko, hindi ako titigil hanggang mahanap ko yung totoong girlfriend na pangmatagalan. At doon nasira ang buhay ko, mga kapatid. Alam nyo ba na nung high school ako, dapat ako ay exchange student. Padadala ako sa Amerika. Pero ibig sabihin nun, mag-aaral ako sa Amerika ng 1 taon, babalik ako, hindi ko nakaklase yung makaklase ko. Mauuna sila lahat graduate. At dahil doon, mas malaking problema. Pagbalik ko dito, baka inagaw na yung girlfriend ko. Sa sobrang ayokong mangyari yon, sinikret ko sa mga magulang ko na ako ay exchange student. Pangalawa, hindi ako nag-submit ng mga papeles. At sinabi ko sa jowa ko, hindi pa uso yung jowa, girlfriend. Sabi ko sa girlfriend ko, tatalikuran kong mundo. Wow! Tatalikuran kong mundo para sa'yo. Kinilig siya. Kinikilig, kilig. Ganyan siya. Tapos, nag-compose ako ng kanta. Hindi ko nasasampulin. Kinanta ko sa Battle of the Bands. At sinabi ko pa, dinededicate ko to sa girlfriend ko. Tapos hindi magpakita, ayaw magpakita. Okay, kinanta na. Bumaba ako ng stage, hinanap ko yung girlfriend ko. May kasamang iba. Ang daming kong sinayang! Ang dami kong sinira, ang dami kong tinalikuran. Tapos hindi pala ako susuklian. Ganyan ang problema natin. If we commit to something that is wrong, biruin mo, ang dami ko sana nagawa nung high school ako. Ang dami ko sanang naabot nung college ako. Ang dami ko sanang nagawa nung elementary ako. Pero wala. Jowa lang ang iniisip ko, hindi na ako crush ng crush ko. Bakit ganon? Kasi kailangan po nating matutunan na sa buhay, may mga commitment na mahalaga. At may mga commitment na hindi nyo dapat pinagkukumitan. Malinaw ba yon? Ang mensahe natin ngayon, mga kapatid, make the right commitment, commit to Jesus. At ikikwento ko sa inyo kung paano ako nag-commit kay Jesus. Okay? Ang sabi ng ating verse for today, Romans 12:1. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ano po yung kasunod? Pakibasa. Kapag in-offer natin yung sarili natin sa Panginoon, ano daw yon? True and proper worship. Ibig sabihin, nagre-respond tayo sa kabutihan ng Panginoon. Si Paul ay sumusulat sa mga taga-Romans, mga taga-Roma, na hindi pa niya nakikita, never pa niya silang nakita, never pa niya silang nakausap. So, ine-encourage niya sila na kung magnaniwala kayo kay Jesus Christ, mag-commit kayo kay Jesus Christ, ang ibig sabihin nun, inaalay niyo yung buhay niyo sa Kanya. Hindi niyo to sasayangin sa kaka-K-drama lang. Hindi niyo to sasayangin sa mga ganyan. Ano ba yung sinasayaw ko? Ginugel ko lang kanina, gento yun eh. Pero parang hindi yata. Living sacrifice, ibig sabihin, dapat nabubuhay kayo. Sino dito nag-e-enjoy na buhay sila? Bakit parang konti lang? Sino nag-e-enjoy na buhay sila? Yan! Dapat ganyan. At dapat ginagawa natin yung buhay natin holy and pleasing sa ating Panginoon. Bakit? Kasi He restores, He completes, and He fulfills. Tatlong bagay na gusto nyo kung matandaan ninyo ngayong hapon ito. He restores.
Kung sa palagay mo, nasira na buhay mo, marami ka nang ginawang pagkakamali, He restores. Sabihin mo sa katabi mo, He restores. Kung sa palagay mo, hindi ka kompleto kasi wala pa rin nagkakagusto sa iyo hanggang ngayon. Kung sa palagay mo, hindi mo naiintindihan ang konsepto ng pag-ibig dahil hindi mo maramdaman to sa pamilya mo. Kung sa palagay mo, hindi ka kumpleto kasi yung iba mas lamang kaysa sa'yo. Itong tatandaan nyo, sa Diyos, kumpleto tayo. At pangatlo, He fulfills. Kapag nangako ang Panginoon, hindi napapako. Hindi katulad ng mga jowa nyo. Hindi katulad ng mga crush nyo na may crush na iba. Hindi katulad ng mga pangakong napapako, ang pangako ng Diyos, tinototoo. Unahin natin itong part na ito. He restores. Itong problema nating lahat. Lahat tayo imperfect. Lahat tayo gumagawa ng pagkakamali. Lahat tayo nadadapa. Lahat tayo nasasaktan. Sino na dito nagkamali sa buhay? Konti lang? Okay, palakpakan naman natin yung mga perfect. Okay. Pero palakpakan din natin yung mga nagkamali. Lalo na yung mga nagkamali pero nandito pa rin ngayon. Kasi hindi natatapos sa pagkakamali ang kwentong pinag-uusapan natin. Hindi yan ang ending. Hindi nag-e-end sa heartbreak, hindi nag-e-end sa mistake, hindi nag-e-end sa pagsisisi. Sa Panginoon, laging may second chance. Third chance, fourth chance, fifth chance, sixth. How many chances hanggat buhay ka, lumapit ka sa Diyos, hindi ka niya bibiguin. Yan ang Panginoong minamahal natin. Kaya naman po tingnan niyo, sinabi ni Apostle Paul, bago niya i-discuss yung Romans 8, syempre bago mag-Romans 8, may Romans 7 muna. Anong sinabi niya doon? Nakikita niyo, basahin natin lahat. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Anong sinasabi dito ni Apostle Paul? Alam niya yung nararamdaman nating lahat. Alam niya na merong something dito sa loob natin. Kahit tayo ay turn it up, gaganyan-ganyan tayo. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na nag-struggle ka this week. Alam ng Diyos yung sakit na tinatago mo dito sa puso mo. Yung puso mong ang beat na lang pagod na. Alam ng Diyos kung ano yung pakiramdam mong kulang sa'yo. Pero sana alam din natin yung imperfections natin. Mayroong law of sin that takes control of us. Na kahit ayaw nating gawin, ginagawa natin. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Sabi nung kanta. Sino dito yung gustong bumait pero nahihirapan? Oh, yun na, may pinangalanan pa. Mga tropa pips ko dyan sa likod, nakataas pa rin ang kamay nila. Oh. Nararamdaman nyo ba yun minsan? Parang sabi nyo, Lord, bakit ganun? Kagabi nag-promise na ako. Lord, hindi ko na to gagawin. Inabukasan ginawa mo pa rin. Consistent ka committed ka sa maling bagay. Nararamdaman nyo ba yun? Ito sabi ni Paulo, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Alam niyo, dumating ako sa puntong naisip ko to Nilingon ko yung buhay ko, tapos sabi ko, ano ba yan? Lahat ng journal ko, lahat ng quiet time ko nung high school, Panginoon, Lord, promise ko, hindi na ako magpo-porn. Promise ko, hindi na ako makikipaghalikan sa hindi ko asawa. Promise ko, gagawin ko na yung best ko. Tapos kinabukasan, next week, wala na yung quiet time ko.
Sumuko ako agad. At maraming beses, pagkatapos ng ilang buwan, quiet time ulit ako. Lord, promise ko na to. Tapos nagka-girlfriend ka ulit. Nalimutan mo si Lord. Tapos naging successful ka sa school. Nalimutan mo si Lord. Tapos pumasok na naman yung mga kasalanan, mga problema sa buhay. At pinatunayan mo lang na totoo itong sinasabi ni Apostle Paul, what a wretched man I am. Alam niyo po, naglilingkod na ako sa Panginoon nung ginawa ko ito. Marami sa inyo nakapanood na nung testimony ko. And yes, I've tried to commit suicide 7 times. Kahit ako ay summa cum laude, kahit ako ay honor student, kahit ako ay laging may jowa, kahit mabuti naman yung pamilya ko. Bakit? Bakit umaabot sa ganito? Kapag yung puso natin hindi mahanap kung saan siya lulugar, ang iniisip natin, ayoko na ng buhay, tatakbo na lang ako. Lalayo na lang ako, susuko na lang ako. Maraming beses kong sinukuan ang buhay. Pero nagpapasalamat ako. Kasi ang Diyos na pinupuri natin ngayong hapong ito, hindi sumusuko. Kung natapos ang buhay ko nung mga panahong to, wala ako dito ngayon. Siyempre. Baka nga hindi nyo na ako kilala. Pero dahil sabi ni Lord, Paul, magtigil ka nga sa kalokohan mo. Ayan, tumawag si Lord. Narinig nyo? Sabi ni Lord, Paul, tigilan mo nga yan. May buhay akong ibinigay sa'yo at yung buhay na yan may purpose. Gamitin mo para sa akin. And so I was alive. And I'm here. At magpapatuloy akong gawin ang trabaho ng Panginoon habang nabubuhay ako. Sabi ko kay Lord, Lord, walang sukuan. Bakit? Kasi ito pangako ng Diyos, oh. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yes, kamatayan ang resulta ng lahat ng mga kasalanan natin. Itaas ang kamay ng mga batang hindi pa nagkasala. Itaas ang kamay ng lahat ng nagkasala na. Tamo? Walang perpekto sa ating lahat. And the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya huwag ka na mag-try magpakamatay o what? Mamamatay ka rin. Sabi sa akin ni Lord, bakit ka ba nangunguna? Lahat ng nagkasala, mamamatay. Paano yun? Imo na lang tayo lahat? Hindi. Binigyan tayo ng eternal life in Christ Jesus. Ang Diyos natin nagbigay ng paraan para baguhin yung takbo ng mga buhay natin. And kay Jesus Christ nagbabago ang ating buhay. Kaya naman po, sinabi sa Romans 25, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. At kadugtong yan sa Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation. Pakiulit, there is now mahina. Alam niyo ba ibig sabihin ng condemnation? Ibig sabihin, pag tumayo kayo dito sa harapan at sinabing, eto, cheater to. Eto, hindi magalang to sa magulang. Eto, dito pa sa basa. Hindi, eto, kung ano-anong pinapanood nito sa internet. Wala na nga kayong internet sa bahay. Nakiki-internet ka na nga lang sa mall. Kung ano-ano pang pinapanood mo. O, di ba? Pero kapag tayo binigay natin ang buhay natin kay Kristo, lahat yung mga ginawa nating mali, natatakpan ng banal na dugo ni Jesus Christ at tumatayo tayo ngayon at nagsasabing, hindi ako, pero si Kristo. Hindi ako, pero si Kristo. Yon ang lakas na meron tayo in Jesus Christ. At kung gusto nyong malaman kung totoo ba to, that Jesus has the power to change stubborn hearts, gusto ko pakinggan natin ang kwento ng isa sa ating mga misyonaryo dito sa South Luzon.
tawagin po natin, Kuya Paul Igrubay. Family already knew God. Nagsiserve na ang buong family namin sa loob ng church at thankful ako na dahil doon, nakilala ko na agad si Lord sa buhay ko. Pero hindi ibig sabihin nun na smooth na ang lahat. Marami pa ring mga challenges and discouragements na nangyari. Lumaki akong sobrang mahiyain. Madalas na nako-compare ko yung sarili ko sa ibang mga tao. At dahil doon, mas naging malala ang pag-build up ng insecurities ko. Isa sa mga naka-affect ng insecurities ko ay ang speech impediment ko at ang pagiging left behind ko sa school due to financial problems. Hindi ko na nga feel ang pag-fit in. Mas lalo pa dahil alam ko na sobrang behind ako sa lahat. At hindi pa yun nakatulong to my already fragile identity, kasama pa ng speech impediment ko, na hindi ako makapagsalita ng maayos. I felt weak and worthless. I felt the need to fake and hide everything just to feel belong. But despite everything, I did not stop to volunteer in the church. I was able to serve multiple ministries, such as the tech team, music team, and so much more. I dreamt na maging leader someday, katulad ng family ko, and ayun talaga ang prayer ko. Pero kahit na sobrang passionate ako in doing all those things, in all honesty, is sobrang struggle siya for me. Hirap na nga akong mag-fit in, hirap pa ako mag-express. May times pa na may nag-joke tungkol sa speech impediment ko. Somebody jokingly said na, paano kung pastor na si Paul? Tapos, meron na siyang church, ganyan, and may first-timer. Tapos, yung first-timer is nag-ask kung nasaan yung CR. Anong sasabihin niya? Doon po yung CR? Ayan. And everyone laughed. Ganyan. And kulitan man yun. Pero that broke my heart. As a kid na may dream na maging leader, parang sinabi na wala akong future para doon. That I will always be someone who's not qualified for it. I will only be the kid who dreams for big things, but in reality, there's no future waiting for him. Naka-add pa dun sa insecurity ko na buong family ko ay mga leaders na. And nakakahiya na hindi ako makasabay sa kanila. I feel like I'm living under their shadows. I feel like there are so many expectations, but never ko ma-reach yun. And sadly, nag-develop ako ng mindset na if I will be able to please everyone, kung may mabibigay ako sa kanila, baka sakali ma-acknowledge nila yung existence ko. Baka sakali ma-feel ko na worth it pala ako. I tried earning my worth and yung love ng people through sa skills na nabibigay ko. At slowly, ko nalalagay ang identity ko na habang may nabibigay ka sa kanila, mamahalin kanila. At nag-lead yun sa burnout and heartbreaks dahil unhealthy siya eh. Eventually, nauubos ako ng nauubos. At nag-end up ako sa feeling of resentment na wala talaga akong kwenta. Akala ko ganun ang lahat, but I was wrong. All this time na nag-struggle ako to prove my worth to everyone, someone already saw that I'm worth it, worthy to receive love. Because in my whole life, He has been faithful in helping me see that. I thought na wala akong future, but God has
greater plans for my life. As God moved sa life ko, He was able to help me to accelerate in my studies and to finish on time. I successfully obtained a degree in multimedia arts. Praise God po. Sobrang by faith na siya na siya na yung nag-sustain sa akin to be excellent in my studies. Nandun pa rin yung discouragements, yung struggles, pero hindi siya nag-hinder sa akin para mag-stop ako sa pag-serve kay Lord. Praise God na I was able to be a discipleship leader at the age of 13. Praise God po. And eventually ended up in more leadership roles in Elevate. God was able to use me as I serve sa ministry. Pero that doesn't mean na wala na akong fears and doubts. In fact, mas dumami pa yung fears. Lagi pumapasok sa mind ko na, sure ka ba na kaya mo mag-lead? Alam mo naman na may mas marami pang qualified sa'yo, di ba? Bakit nandyan ka pa? Yan ang tumatakbo sa mind ko. Especially nung natapos na ako sa studies ko and papunta na sa working stage. God has been impressing sa mind ko to go full-time in serving Him. Gusto ko maging youth pastor someday, to be able to continue using my life to share God to people and sa magiging teammates under me. I want to be an intentional leader and mag-i-start yun in saying yes in becoming a campus missionary. Pero ang nagiging question ko kay Lord ay, Lord, kaya ko ba? Nandun yung heart ko, pero natatakot ako na mag-fail dun. Jumping to 2022, I was invited to attend a career orientation event in Elevate, Maine. And as I listened to the speakers and their stories, God put a burden in my heart to pursue being a full-time worker in Elevate. Pero habang nakikinig, nandun pa rin yung questions ko kung makakasurvive ba ako. Will people even see me as a person worth respecting or worth following? I'm ashamed of what I can only offer to the Lord. Those thoughts flooded my mind as I listened throughout the event. Then the Exalt team was called on stage and started to sing their response song. They sang yung song na I'll Never Walk Alone. And a specific lyric struck me, and it goes, I will go where you would go, take the lead, and I will follow you. To places that no one goes, say the word, and I will follow. And the song ended with, I'll never walk alone with you by my side. And at that moment, God spoke to me for a long time. I kept on asking Him to take away my weaknesses. But the way He answered me was different. Hindi niya sinabi na ang path ko ay magiging smooth or magiging easy. But what He told me is that He will be there with me as I walk through it. Hindi ako magiging mag-isa sa journey ko na ito. Just like how He showed how He was committed to me my whole life. He was also remained faithful and hindi niya ako iiwan. Ayun yung kanyang pag-remind sa akin. At hihintay lang siya na maging committed din sa kanya. So, I said yes to His calling. I want to commit my life to Him just like how He was committed with me right from the start. I am now currently taking the journey of being a full-time, and I'm in the middle of support tracing and training. Praise God po. He is helping me in becoming a fully pledged campus missionary. Nandun pa din yung takot at yung challenges. Pero ngayon, there's something different. Kasi alam ko na nandyan si Lord sa akin at hindi ako mag-isa dito. I once prayed that God will whisk away all those thorns that I feel.
but I realized that I can actually use it for God's glory. As Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 9, 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness." So now I am glad to boast my weaknesses so that the power of Christ can work through me. I know that I can use my life now to show the world that even for a person who is broken, unqualified, and is also full of weaknesses, that God can still use that person mightily to bring glory to His name. So, if God calls you to follow Him in an unknown path in life, or right now He's calling you to step out of your comfort zone, it doesn't matter if you're ready for it or even qualified to do it. Ang mahalaga is willing kang mag-say yes. Mag-say yes kay Lord at piliing maranasan at makita yung faithfulness niya. Dahil sigurado na hindi ka mag-isa. Hindi ka magiging mag-isa doon at kasi sasamahan ka niya. Now, I'm currently mentoring other leaders and encouraging them in their own walk with the Lord. And continuing to lead other men and other Elevate teammates. May mga struggles pa rin, but I know that I can depend on the Lord because I saw firsthand how He is committed in my life, how He is faithful. And with that, I choose to also be committed in Him. Kasi walang sayang kapag kay Lord tayo nagtitiwala at nagko-commit sa buhay natin. Because God is capable to make everything worth it. I'm Paul Ryan Igrubay, once hurt by the thorns of the past, but is now healing in the present, in hopes of continually bearing fruit for His name, as I constantly commit my life to Him for a lifetime. To God be all the glory and praise. Palakpakan natin ang kapatid nating si Kuya Paul. Kuya Paul. Ayan. Si Kuya Paul ay nagpapakita sa ating lahat ngayon. No? Gusto ko lang makita nyo to. Hindi sinusukat ang inyong worth sa pamamagitan ng kakayahan ninyo, ng galing ninyo, ng talino ninyo. Lahat yon walang silbi. Pagdating kay Kristo, ang nagmamatter yung puso. Kuya Paul, yung encouragement namin sa'yo, basta yung puso mo kay Kristo, tuloy-tuloy ka dapat. Okay? At kayong lahat, tumulad kayo kay Kuya Paul. Si Kuya Paul nga, nagsastruggle, tuloy-tuloy eh. Kayo pa ba? Di ba? Pag-pray natin si Kuya Paul, Lord Jesus, will you continue to empower Kuya Paul to continue changing lives of people by the power of the cross. May he inspire more young people, Lord God, to commit their lives to you, to spend their time, their energy, winning people for your name. And Lord, for all the doubts and fears, tuwing siya po ay magdududa sa kanyang sarili, kayo rin po ang magpaalala sa kanya. All things are possible for those who are in Christ Jesus. And we declare your victory over his life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Kuya Paul. Kalawang punto tayo mga kapatid. He completes. Bukod sa He restores at napagtatagumpayan natin lahat ng struggles natin, ang mas maganda dito, kinukumpleto niya kung ano yung kulang sa atin. Lahat tayo gusto natin maging buo. Sino dito may problema sa pamilya, may problema sa relasyon, may problema sa pagkakaibigan, or na-experience nyo na magkaroon ng mga problemang katulad nito? Sino naka-experience niya ng ganyan? O, tamo, ang dami rin natin. Lahat tayo gusto natin maging buo eh. Yun talaga yung goal natin. Paano tayo mabubuo? In the Lord. Tingnan niyo sinabi sa Romans 8:28.
we know that God works all things together for the good of those who love God. At para magmahal mo ang Panginoon, kailangan you are called according to His purpose. Ibig sabihin, kung ang buhay mo naka-offer kay God, si God ang bahala sa iyo. Hindi ibig sabihin nun na ang buhay mo laging okay. Hindi ibig sabihin na hindi ka makaka-experience ng challenges. Hindi ibig sabihin na hindi ka iiyak, hindi ka maka-heartbroken, hindi ka papaasahin, hindi ka madidisappoint. Hindi yun. But God works all things together. Ibig sabihin, kahit ano pang itsura niyan, aayos yan sa huli. Basta dapat loyal ka kay God. Naiintindihan ba natin yon? Malinaw ba yon? Loyal ba kayo kay God? Ayun, konti lang. Ito mga kapatid natin dito, loyal ba kayo kay God? Ayan. Nakita ko si Kuya, maraming heartbreak to si Kuya di ba? O, lumoyal ka na kay God. Ha? Okay, loyal na kay God. To become, anong purpose? For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed. Ang gusto ni Lord, hindi lang tayo, Jesus, Jesus. Ang gusto ni Lord, nagbabago rin tayo. We conform into the likeness of who Jesus is. Hindi pwedeng nag-elevate na kayo, tapos pag uwi nyo ng bahay, bad trip. Hindi pwede yung ganyan. Kaya kung dapat pag uwi nyo sa bahay, maghugas ka ng pinggan, ganun pa rin. Tuloy-tuloy lang. Isang kamay lang, ha? Ibig sabihin nun, kahit anong mangyari sa buhay, masaya, mahirap, masakit, ang mata natin kay Kristo. Tapos tutuloy lang tayo. Kasi sa dulo nitong lahat, siya ang panalo. At panalo tayo kasama niya. For those whom He predestined, He also called. These whom He called, He also justified. And these whom He justified, He also glorified. Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Kung tinubos ka, kung kinuha ka, siya rin ang bahalang mag-ayos sa'yo. Siya rin ang bahalang kumumpuni dun sa mga pagkakamali mo. At higit sa lahat, siyang magtatama ng lahat ng baliko. Siyang magtutuwid ng lahat ng mga bali. Siya ang magtataguyod sa iyo. Ang tanong, ikaw ba loyal ka kay Kristo? O, konti lang yung mga nag-yes, ha? Make the right commitment. Commit to Jesus. Ano nga ang right commitment? Commit to Jesus. Ikatlong punto natin, He fulfills. He fulfills. Ano ibig sabihin ng He fulfills? Tinutupad niya. Sino dito pinangakuan ng mga pangakong hindi tinupad? Yung mga nangangako sa inyo, ikaw lang ang crush ko, walang iba. Malaman-laman mo, may fina-follow na iba. Hindi ganyan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, tumutupad sa usapan. Yung mga may jowa dito, sabi ng jowa niyo sa inyo, ikaw lang ang mahal ko. Tanungin mo yan, ikaw ba nagpo-porn ka? Hindi loyalty yun. Di ba? Bakit? Mga tao magdi-disappoint sa atin. Kahit nga mga magulang natin minsan nagdi-disappoint sa atin, di ba? Anak, mahal kita. Wala kang magagawang iba na magbabago ng aking pagmamahal para sa iyo. Bumagsak ka sa quiz. Ano ba naman yan? Ako, pagod na pagod ako nagpapaaral sa iyo, tapos ganyan ka. Di ba? May mga ganun din eh. Pero ang Panginoon, buo, consistent ang pagmamahal sa atin. Dahil siya, mapagkakatiwalaan natin. Kaya nga ang tanong ni Paul what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Sino bang kakampi nyo? Sino dito kakampi ni God?
O parang hindi kayo confident Pagkakampi ni God, walang talo. Pagkampi kayo ni God, lagi kayong panalo. Kahit pakiramdam nyo o kahit sabihin ng mundo sa inyo, anong panalo? Talo ka nga Hindi. Kasama ko si Kristo. Lagi akong panalo. Lagi akong buo. Lagi akong masaya. Lagi akong payapa. Bakit? Hindi dahil sa akin, dahil kay Kristo. Yan ang susi. Kaya nga sinabi ni Paul, tingnan ninyo, He who did not spare His own Son. Siya nga hindi nagtipid Siya nga tumodo ng bigay Will He not also with Him freely give us all things? Ito yung confidence. Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies. Ibig sabihin yung confidence natin nandun palagi sa finished work of Christ on the cross. Kaya kung minsan iniisip nyo sa puso ninyo, naku, ang dami ko ng pagkakamali. Ang dami ko ng pinagsisisihan. Tingin sa taas. Kasi si Lord, sinasabi sa'yo, tapos na yan. Bayad ko na yan. Hindi ka alipin ng kasalanan. Dahil akin ka. Sabi ni Lord. Christ Jesus is the one who died, pero hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siyang muli at ngayon, He intercedes for us. Biruin ninyo sa bawat struggle ng isang Kristiyano, hirap na hirap ako. Lord Jesus, hirap na hirap ako. Andun ka andun si Kristo sa taas. God, ayusin nga natin yung buhay niyan. Ang problema nito, jowa. Huwag nga natin bigyan ng jowa. Para tumino ng konti. Para mag-follow kay Jesus. Para mag-commit. Para mag-attend naman ng D-group. Kasi ayaw mag-jowa ng Christian yan Ala, may tinamaan bigla. Ang tanong, who will separate us from the love of Christ? Sinong maglalayo sa atin sa pagmamahal na to ng Panginoon? Meron ba? Meron bang makakapaglayo sa atin? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. In all these things, we overwhelmingly conquer through Him, through Jesus Christ who loved us. Mahal na mahal niya tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo papabayaan. Kaya yung mga taong totoong committed kay Kristo, confident, kahit merong mga problema sa buhay, kahit hirap, kahit medyo may pag-aalinlangan, buo ang loob. Bakit? Si Kristo buhay. At si Kristo yung kanilang lakas. Si Kristo yung kanilang kinakapitan. For I am convinced that neither death nor life, angels nor demons, present nor future, any power, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapaghiwalay sa atin dahil si Kristo ang sandigan nating lahat. Kayo ba buhay nyo na kay Kristo? Parang mahiyain pa rin. Ang buhay nyo ba nakasentro kay Kristo? Yan! Ganyan, Elevate South Luzon. Because we want to raise you to make the right commitment and to commit to Jesus. He restores, He completes, and He fulfills. Ngayon, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Sabi sa Biblia, Romans 10:13, for whoever will call on the name of the Lord will be saved. At itong pagtawag na to, hindi lang, Lord, save na ako agad. Ang ibig sabihin nito, buong buhay mo nakasandal kay Kristo. Buong buhay mo nakaasa kay Kristo. Ganun ba mga buhay nyo ngayon? Yes. O bakit may nagsastruggle pa rin sa sin? Bakit tayo alipin pa rin ng kasalanan, ng laman, ng tampo, ng galit, ng puot? Bakit? Kasi hindi tayo nakasuko kay Kristo. Yun yung kailangan nating gawin.
surrender to Jesus. Tingnan ninyo to ha. Sabi dito, how will they call on Him whom they have not believed? Paano nga naman tatawag yung mga kaklase nyo kay Jesus kung hindi nila narinig yung tungkol kay Jesus? How will they believe in Him whom they have not heard? Hindi pa nila nabalitaan yung alam nyo. Hindi pa nila narinig yung pag-asang meron sila sa Panginoon. How will they hear without a preacher? Nung ako ay nagpakamatay at muling nabuhay, sabi ko, Lord, never ko na po akong magiging pastor kasi sinira ko na yung testimony ko. Sinira ko na yung buhay ko. Wala nang maniniwala sa akin pag tumayo ako sa harap nila at alam nila yung kwento ko. Walang maniniwala sa akin. Iniiyak ko kay Lord, Lord, mangusap ka, anong gusto mong gawin ko? Tapos ito yung verse na binigay niya sa akin. Sabi niya, how will they hear without a preacher? Sabi ko, Lord, magiging pastor po ba ako? Hindi, ang sabi ko sa iyo, how will they hear without a preacher? Ano ibig sabihin mo, Lord? Ang ibig sabihin ng preacher, nagbabalita, nagdideklara ng good news. Alam niyo ba yung good news? Sino dito alam ang gospel? Taas nyo lang yung mga kamay na yan. Sa lahat na nakataas ngayon, nagsishare ba kayo? Yon ang preaching. Yon ang preaching. Binabalita mo sa iba kung anong ginawa ni Kristo sa buhay mo. Kaya ngayon, kung feeling mo sira-sira buhay mo, wag kang mangamba. Wag kang matakot. Sagot ka ni Kristo. Gagalaw si Kristo sa buhay mo at gagamitin ka niya para sa glory niya. You will bring good news of good things to people. Ang tanong, susuko ka ba sa Kanya? Will you make the right commitment and commit to Jesus? Kanina meron kayong spoken word. Bago ako magtapos, gusto kong magsalita rin ng spoken word. Tamang pag-ibig sa tamang panahon. Kung may bagay mang matagal ko nang hinahanap, inaasam, ninanais, na para bang ang wangis ng puso kong mabangis ay nakahugis sa di maipintang larawan ng pag-ibig. Ito ay yung mahanap, ang taong sa akin ay iibig. Hindi ako perpekto. Yan ang palagi kong sinasabi. At sa bawat makilala kong babae, ito ang palagi ang bilin ng tapat na pusong di kailanman ay nagnais na ako ay humarap na para bang prinsipe at tagapagligtas. Dahil sa totoo, sa dami ng palpak at mali at malungkot sa aking buhay, kailangan ko rin tagapagligtas. Kailangan ko ng umiibig at kailangan ko ng iibigin. Nakikita daw ang tamang pag-ibig sa tamang panahon. Ang sagot ko, huwag mo naman sanang ikakahon. Sa dami ng posibleng mangyari sa araw-araw, malay mo, makasalubong ko ang tamang pag-ibig isang araw. Di man tama ang panahon, basta tama sa Kanya at tama sa akin. Kami na ang bahalang magsabi na yun ang oras na aming yayakapin. Yun ay panahon na aming buong bigkis na aangkinin. Yun ang tamang panahon para sa amin. Kaya naming magpakasasa sa piling ng bawat isa. Yakap niya ako, yakap ko siya. Gagawa kami ng mundong amin lang. Walang sa kanya, walang sa akin. Bagkus lahat ng bagay, palaging sa amin. Ilang beses ko itong nagawa sa aking buhay. Ilang beses ding ang puso ko ay namatay. Gutay-gutay na iniwan na para bang laruan pagkatapos mong ibigay lahat ng pag-ibig sa kaibuturan, hindi pa pala sapat, kaya ikaw ay kanyang iiwan. Wala na yatang mas masakit pa sa pag-ibig na ikaw ay sinasaktan. Gigising kang isang umaga, ang dating amin ay iyon na lang. Wala nang tayo, ang meron na lang ikaw at ako. Doon ko nakitang may tamang pag-ibig sa tamang panahon.
Hindi ko maaaring ipilit. Dapat nga yata ang puso ko ay nakakahon. Isang araw nakilala ko ang tamang pag-ibig sa tamang panahon. Malawak niyang binuka ang dipa ng kanyang mga braso. Yayakapin ako parang ako'y aso, siya'y aking amo. Sa lawak ng pag-iitan sa kaliwa at sa kanan, sabi niya sa akin, akin ang lahat ng sakit. Ako yung pagbigyan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, mahal kita. Yan ang sagot ko. Ipinagtaka ko ang pag-ibig ng taong ito at tinanong ko, ikaw na ba ang tamang pag-ibig sa tamang panahon? Sabi niya, ako ang tamang pag-ibig sa tamang panahon. Hindi mo man ako mahal, ay minahal na kita noon. Na para bang wala akong inaasam at hinihintay na makita, kundi ang mapansin mong narito ako, nagmamahal, hindi lang sa salita. Hinihintay kong umuwi ka sa aking bisig, sa lawak ng kaya kong ibigay na pag-ibig. Kasama mo ako sa tuwing ikaw ay nasasaktan, kasabay mo akong ngumingiti sa bawat kasiyahan. Nais kong linisin ang lahat ng sa iyo, at ibigay sa iyo ang akin dahil lahat ng akin ay iyo. Nagmatapang akong tanungin siya noon. Sabi ko, sino ka? Sabi niya, ako si Jesus. Ang tamang pag-ibig sa habang panahon. At ito ang tanong ko sa inyong lahat ngayong hapong ito. Mamamatay po ang mga ilaw. Mag-isa lamang po kayo sa inyong mga upuan. Inaalok sa inyo ang tamang pag-ibig na magtatagal sa habang panahon. Ang tanong, tatanggapin ba ninyo? O hahabulin nyo pa rin yung pag-ibig na nawawala? Hahanapin nyo pa rin yung pagmamahal na napapagod? Huhugutin nyo pa rin yung pagkakagusto sa inyo na bukas makalawa, hindi na kayo gusto. Inaalok sa inyo ang pagmamahal na nagtatagal. Ang tanong, tatanggapin nyo ba? At itong alok sa inyo ni Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para hindi tayo maging alipin forever ng kasalanan. Dahil nung namatay siya sa krus, nung dumudugo siya, wala siyang ibang inisip kundi lumaya ka. Wala siyang ibang inisip kundi yung araw darating na sasabihin mo sa kasalanan, hindi mo ko alipin. Kay Kristo ako, kaya kong humindi sa'yo. Siguro nagtataka ka, bakit ka nandito? Bakit ka nakarating dito? Ano bang hinahanap mo dito? Ano ba to? Ba't Jesus, Jesus to? Etong totoo. Dinala ka ni Kristo dito. Kasi alam niyang may kulang sa puso mo. May kulang sa buhay mo. Pwedeng nag-a-attend ka ng Elevate sa school. Pero mali yung puso. Pwedeng nag-a-attend ka, kumit ka, taas ka rin ang kamay minsan. Pero mali ang puso. Kapatid, ngayon ang araw na magdidesisyon ka. Isusuko mo ang buhay mo kay Kristo. At ang ibig sabihin nun, hindi na ikaw ang masusunod. Ang ibig sabihin nun, kahit ramdam mo ang kakulangan sa buhay mo, titingin ka sa kung anong ginawa ni Kristo sa krus. Aalalahanin mo yung sakripisyo niya. At sasabihin mo sa sarili mo, mahal niya ako. At ito ang tamang pag-ibig sa habang panahon. Kung hindi mo pa sinuko ang buhay mo kay Kristo,
Yung totoong pagsuko. Lahat tayo gusto natin yan eh. Si Jesus ang Savior. Oh, sige, si Jesus ang Savior. Kasi hindi ako perpekto, hindi ko maliligtas sarili ko. Kailangan ko talaga ng perpekto. Si Jesus lang naman ang perpekto. Pero hindi lang yun yung hinihingi eh. Ang tanong, siya rin ba yung Diyos mo? At doon tayo madalas nagkakamali. Bakit? Kasi kahit pakiramdam natin na kay Kristo tayo, hindi pa rin siya ang nasusunod. Hindi ka pa rin nakasuko sa Kanya. Kaya ngayon habang ang madilim na lugar na to, walang tumitingin sa'yo, walang nag-iisip na tatanggap kaya siya kay Kristo o hindi. Hindi ko kayo nakikita ngayon dahil sa ilaw. Pero nakikita ng Diyos ang puso nyo ngayon. At kung sa palagay ninyo, tinatawag niya kayo ngayon. At sinasabi niya, anak, sumuko ka na ngayon. Kasi hindi naman kita papabayaan eh. Anak, akin na yung buhay mo. Promise, aayusin ko yan. Anak, alam ko hindi mo nararamdaman to sa pamilya mo. Pero habang pinapako nila yung kamay ko sa krus, iniisip kita. Nung itinaas nila ako sa krus, duguan ako. Hubot-hubad ako. Iniisip kita. At sinasabi ko sa sarili ko, para to sa Kanya. Diyos Ama, para to sa Kanya. Para po ito dun sa taong to. Hindi nila mahahanap ang sagot sa mga tanong nila. Hindi nila mahahanap yung kalayaan sa puso nila. Ako lang ang makakapagbigay nun. At ngayon kumakatok si Kristo sa mga puso ninyo. Isusuko ba ninyo ang inyong puso sa siyang nagmahal sa inyo ng lubusan? At nangakong hindi kayo pababayaan, hindi kayo iiwan. Kung never pa kayong sumuko kay Jesus Christ, bilang Diyos at tagapagligtas, habang lahat nakapikit na kayo ko, kung nangungusap sa iyo si Jesus Christ ngayon, at alam mo, tinatawag ka niya, kumakatok siya sa iyo at sinasabi niya sa iyo, it's time, anak. Isuko mo na. Akong bahala sa iyo. I want you to stand up because I want to pray for you. Pwedeng akala ng lahat ng mga kasama mo, Christian ka. Pero alam mo sa puso mo, hindi ka talaga nakasuko kay Lord. Pero ngayon, habang tumatayo ka, sinasabi mo sa sarili mo, there's no turning back. Jesus, iyong-iyo po ako. Lord Jesus, you see these people standing. They want your hope. They want your love. Gusto nila yung kasiyahan na galing sa'yo. Sa puntong ito, kung ikaw ay nakatayo, isuko mo yung buhay mo kay Lord. Sabihin mo lang ito, mula sa kaibuturan ng iyong puso. Panginoon, pinagsisisihan ko po lahat. Makasalanan po ako, marumi akong tao. Pasaway po ako minsan. Pero Jesus, gusto ko pong magbago. Gusto ko pong maging okay ako. At alam ko, ikaw lang yung paraan para makamit ko yun. And so, Lord, now I declare, you are my Lord, and you are my Savior. By the blood you shed on the cross, binura mo ang lahat ng mga kasalanan ko, binayaran mo, tinubos mo ako, pinalaya mo ako.
And I stand here by your grace, knowing full well that you love me, that you love